Sa pagputok ng balita nitong nakaraang araw, patungkol sa pag-impose ng Amerika ng mga malalaking taripa, o buwis sa mga produktong ini-export sa kanila, ay agad na pinangangambahang maapektuhan ang pinaplansa na sanang deal, na pagbili ng mga kagamitang pandigma sa kanila. Ngunit may magandang balita naman agad na lumabas, dahil maaaring gagamitin ng Department of National Defense ang hakbang pang-ekonomiya na ito ng Amerika na tariff increase, sa mga kagamitang pandigma na bibilhin ng Pilipinas sa kanila. Ayon sa pahayag ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez sa isang interview sa US Trade and Development Agency offshore, na bagamat maaaring makaapekto ang pagpapataw na ito ng mga taripa sa mga import ng Amerika mula sa Pilipinas, dahil maaaring bumagal din ang ating ekonomiya, na makakaapekto naman sa ating kakayanang bumili ng mga kagamitang pandigma sa kanila, lalo na itong $5.58 billion na plano para makakuha ng mga F-16 fighter jet. Ngunit heto ang naiisipan ng Department of National Defense, na ayon kay Ambassador Romualdez ay, upang maging kapaki-pakinabang pareho sa dalawang bansa, kung papayag ang Amerika, gagawing parang offset ng Pilipinas ang taripa sa mga defense equipments na bibilhin ng bansa sa kanila. Naniniwala ang Pilipinas, na papayag ang Amerika sa proposal na ito, dahil ito ang dahilan kung bakit nagpapataw ng ganito kalaking mga taripa ang Amerika, sa lahat ng bansa kasama na ang Pilipinas, upang maging mas patas para sa Amerika, ang pandaigdigang kalakalan ng kanilang bansa. Nakikita ng Amerika, na malaki ang buwis ng mga bansa sa mga produkto nila, ngunit maliit lang ang buwis ng Amerika sa mga produktong inaangkat nila. Sa madaling salita, parang nais ng Amerika ng patas na kalakalan, at ang pagtaas nila ng taripa, ay upang makipagnegosasyon ang mga bansa sa kanila. Kaya naman, nais ng Pilipinas ngayon, na makipagnegosasyon sa kanila, at ang mga defense equipments na bibilhin, ay ang siyang gawing sangkalan ng Pilipinas, upang mapapapayag ang Amerika. After all, magiging pabor pa rin sa Amerika ang negosasyong e-propose ng Pilipinas, kaya malaki ang chance, na kakagatin ito ng Amerika. Noong nakaraang taon, ay umaabot sa $8 billion ang halaga ng mga goods na ini-import ng Pilipinas mula sa Amerika, habang umaabot naman sa $12.8 billion ang ini-export natin sa kanila, o $4.8 billion na trade surplus. Ang halaga ng 20 na F-16 ay $5.8 billion, o $1 billion na pabor sa Amerika, kung papayag ito sa negosasyon na ibaba ng Pilipinas, ang buwis sa mga American products na ini-import natin sa kanila, at ibaba din ng Amerika ang buwis ng mga produkto nating ini-export sa kanila. Ito ang deal na pag-uusapan ng dalawang panig, na inaasahang mangyayari ang meeting sa lalong madaling panahon, at inaasahang positibo ang magiging outcome nito. Ibig sabihin, kailangang madaliin ng Pilipinas ang pagbili ng mga F-16 multi-role fighters na ito ngayong taon, kung nais nitong makuha ang loob ng Amerika. Dagdag pa, gagawing priority din umano ng Department of National Defense ang pagbili ng mga Typhoon mid-range missile system, sa lalong madaling panahon, upang magkaroon ng mas mataas na deterrence capability ang bansa, maliban sa mga BrahMos missile system. Ito ay nangangahulugang kailangang sisimulan na agad ng Pilipinas ang deal na ito, upang mapaniwala ng Pilipinas ang Amerika, na seryoso ito sa kanyang pinupropose na negosasyon. Patungkol naman sa kung saan kukuha ng funding, o pondo ang Pilipinas, sa mga kagamitang pandigma na ito na bibilhin, ating pakinggan ang sagot mismo ng ating Defense Secretary Gibo Teodoro sa tanong na ito, at sa iba pang mga katanungan patungkol sa mga hakbang na kanilang ginagawa ngayon, upang maisakatuparan ang AFP Modernization Program. But is the budget there, Secretary Teodoro? The budget is not there, which is why I'm looking to tap the capital markets in order to finance our modernization. And this is not unique. Europe is now resorting to securitizing their financing needs, like defense bonds, syndicated loans, and the like. When is it likely to happen, Secretary? We're heavy at work with this already, with the Bankers Association of the Philippines on the local side and the Monetary Board. We are working closely with Secretary Recto, who is in favor of the idea. Multilateral lending institutions, particularly of countries which intend to supply
the capabilities we need, are willing to work hand in hand with our local banks in order to spread the risk of loan syndication. In that way, we can have longer tenor payments for what we buy, and we can break up the amortizations to more digestible portions that can be serviced by annual appropriations. Do you think that this will be realized in the final 3 years? Yeah, we hope to finish the financing scheme this year. Because knowing that if we order some bespoke capability, for example, a multi-role fighter today, it will take several years before delivery. So we have to set these things now. Malinaw na kombinasyon ng pakipag-partner ng Department of National Defense sa mga local financing company sa bansa, at mga soft loan na ino-offer ng mga bansang nais mag-supply sa ating mga kagamitan. Sa mga pahayag ni Secretary Gibo, malinaw na tila positibo ang tugon ng ating mga local financing company at ng ating Department of Finance. At tila nasa final stage na ang mga cooperation na ito, na nakahanda na sa final implementation sa susunod na taon. Kaya naman, maliban sa pag-finalize ng parehong mga F-16 multi-role fighters at Typhoon mid-range missile system ngayong taon, inaasahang sunod-sunod na rin ang pag-finalize ng iba pang mga project sa susunod na taon, lalo na ang mga missile system, na isa sa minamadali na rin ng ating armed forces na ma-implement. Kinumpirma na rin kasado na ang $500 million na military aid ng Amerika sa Pilipinas bawat taon sa ilalim ng PERA Act, mula 2026 hanggang 2029 na inaansahang malaking tulong para sa depensa ng bansa. Maliban pa ito sa military aid ngayong taon para sa Taiwan at Pilipinas, na pinatuloy na ni President Trump, matapos pansamantalang pina-freeze nang siya ay bagong upo sa pwesto. Bagamat malaking bahagi ng ayuda na ito ng Amerika, ay gagamitin sa pagpalakas ng cyber domain warfare capability ng Pilipinas, dahil sa araw-araw na pang-aatake ng China sa cyberspace ng Pilipinas, at laging nalalagay sa alanganin ang seguridad ang mga critical military informations ng parehong Amerika at Pilipinas. Sinabing ang labanan ng Pilipinas at China ay matagal nang nangyari na di alam ng karamihan, at ito ay nangyayari sa loob ng cyberspace. Kaya naman, sa pagkakataong ito, ay palalakasin ng Pilipinas at Amerika ang cyber warfare domain ng Pilipinas. Sa modern warfare, hindi lang land, sea, and air ang labanan, kundi pati na sa cyberspace domain. Paiigitingin din ng annual $500 million aid na ito ang security capability, interoperability, at maritime domain awareness capability ng bansa. Ngunit inaasahang may mga karagdagan pang tulong ang Amerika sa Pilipinas, dahil mag-shift na ng military focus ang Amerika sa Indo-Pacific, na nangangahulugang kailangang nasa mataas na antas ng offense and defense capability ang mga military base na nananatili ang kanilang puwersa, tulad ng mga EDCA sites ng Pilipinas at Amerika. Itinaas na sa $1 trillion ang defense budget ng Amerika sa susunod na taon, o halos $150 billion na increase, at malaking bahagi nito ay mapupunta sa Indo-Pacific, kasama na ang Pilipinas, dahil babawasan na ng Amerika ang kanilang puwersa sa Europe at Middle East, at ililipat ito dito sa Indo-Pacific. Mga missile system ang inaasahang pararamihin ng Amerika sa mga EDCA sites. Base na rin ito sa concern ng General ng Indo-Pacific Command, na kailangan ng paigtingin ang defense capability ng mga EDCA sites sa Pilipinas, kung nais ng Amerika na mapanatili ang malaking advantage laban sa China, kaya ang pagdating ng mga Nemesis missiles at karagdagang battery ng Typhoon mid-range missile ng Amerika sa Pilipinas ngayon, ay indikasyong FO-45 na ng Amerika ang depensa at opensa nila sa ating bansa. Kaya naman, nararapat ding pagbigyan ng Amerika ang hiling ng Pilipinas, upang mapalakas ng Pilipinas ang sariling puwersa nito.